Sabi nung sailor may papel, pero nung pagkatingin niya ng ball python, walang papel. Tapos pagkatapos nun, iblinak na daw siya. Ito yung lagi kong na-encounter na message sa akin about sa ball python, about sa wildlife keeping. So okay lang daw ba mag-alaga ng ball python na walang papel? Well, syempre 100% ang sagot ko dyan ay hindi okay. Alright, hindi okay, pero may mga konsiderasyon dyan. Okay, so let's say wala ka nang balak mag-breed, tapos pang pet mo lang, tapos di ka naman pasikat, hindi mo naman pinupost sa Facebook, hindi mo nilalabas ng bahay. Para sa akin, okay lang na mag-alaga ng ball python na walang papel, pero hindi pa rin kumbaga hindi ko kayo ini-encourage na mag-alaga ng ball python na walang papel. So mas maganda pa rin talaga bumili kayo sa legal source, yung nagbebenta ng may papel. Pero kung napunta na kayo sa talagang kumbaga nakabili na kayo ng ball python na walang papel, syempre wala ka nang magagawa doon. Ang gawin mo na lang, huwag mo na i-post sa Facebook, tapos huwag mo na ilabas-labas ng bahay, kasi pag na timbrehan ka ng DNR, delikado din yun. May nagtanong pa pala kagabi sa akin para sabay-sabay na sa isang video. Tinanong niya ako kung possible ba na mabigyan pa ng papel yung nabili niyang ball python, kasi nabili niya to ng walang papel. So ang sagot dyan, ang nangyari kasi, sabi niya sa akin, ang nangyari kasi nung pagkatapos niya bumili, sabi nung seller may papel, pero nung pagkatingin niya ng ball python, walang papel. Tapos pagkatapos nun, iblinak na daw siya. So wala ka ng pag-asa doon. Ang gagawin mo na lang dyan, kung talagang pwede mong i-surrender sa DNR, pero syempre sayang naman yun, di ba? Kung ganun. Pero yun talaga yung siguro i-advise ng ibang mga breeder o ibang nasa DNR na gawin mo. At ayun, kung ako, syempre lesson learned na yan. So sa susunod, pag bibili ka ng ball python, bumili ka sa yung kilala sa YouTube, kilala sa Facebook, ganyan, para in case na iskamin ka, may ka, kumbaga may panghahawakan ka, pwede mo siyang i-post, masisira yung pangalan niya, ganun. Pero syempre, hindi yun, pag kilalang breeder o kilala siya sa internet, hindi yun magbebenta ng ball python na walang papel. Tapos sasabihin niya may papel, kasi syempre hindi niya sisirain yung reputation niya sa industry. So kung talagang gusto niyo lumagay sa legal, wag kayong bibili sa mga tabi-tabi na breeder lang. Ganun. Talagang manood muna kayo sa YouTube kung sino yung lagi niyo napapanood doon. Siyempre makikita niyo naman kung sila Kuya Rafi, ganyan, yung mga vlogger, sila Nika, ganyan. So yung mga yan talagang mga legit yung mga yan. So hindi kayo i-scamin ng mga yan. So doon na lang kayo bumili. Kahit sabihin natin mas mahal ng konti, okay lang yun, kasi investment mo naman yan Tsaka sureball naman yung pera mo, hindi masasayang. Katulad sa susugal ka nga sa mura, pero hindi ka nga sigurado, may scam ka pa, 'di ba do? So mas lalong mapapagastos ka, mas lalong masasayangan ka, 'di ba?